Annyeonghaseyo, yorobun. Yan. So, it's ilang araw na lang. Wednesday ngayon, and of course, 3 nights na lang. Okay, at exam na. So, may iba naman tayo. I'm gonna share some tips, no? So, para sa, sa exam, no? So, it's gonna be different, no? Sana, panoorin nyo pa rin, no? This is worth watching. Tingnan natin, no? Yan. So again, welcome po sa Win Online Korean Language Tutorial System. Again, magbibigay tayo ng tips with me, right, Teacher Roland or Jolog Saguro. Okay, that's me, no? Yan. Anyway, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, of course, you can follow me sa Facebook. Okay, and of course, yan, I have my own homepage po, no, sa Facebook din, wherein I have uploaded some of educational materials and videos din dito. Okay, and of course, salamat po sa lahat ng nag-subscribe and sa mga nanood po ng mga videos ko sa YouTube. And of course, yan, ano ba ang topic natin ngayon, no? Mga dapat tandaan sa ating pagsusulit sa Sabado o sa Linggo ng examination ninyo. Alright? So, hindi ko po ito inimbento, no? Ito po ibase sa lahat po ng usual na nag-e-exam, no? Ano ba yung dapat na paghahanda? Ano ba yung dapat nating hindi kalimutan, no, sa exam, no? May mga bagay-bagay pong nakaka-apekto po kasi sa magiging resulta ng inyong score o sa magiging resulta ng exam. Sana po, tignan po natin yung aspeto na to. Sa tingin ko, malaking tulong din po yung maibibigay ko sa inyo. No, ano kaya to, no? So una, of course, no, yan, number 1, no, kalimutan nyo na po ang syuta nyo. Okay, kalimutan nyo na lahat, no, yan, pati wallet nyo, kalimutan nyo na, wag lang po yung passport, yan, at saka of course yung ating ticket, no, yan, na sa ticket na wala kayo ba makita. So alam nyo po, based on my experience, alam nyo may tumawag sa akin, no, sir, yung passport ko nasa locker ko, okay, ng work ko, malayo pa siya, no? So, actually, marami pong hindi na idala yung passport. So, what happened? Of course, no consideration, pag walang passport, walang exam. Okay, and of course, pag wala yung ticket, wala exam, of course. And sabi nila, kung may slight error sa name mo, makaka-exam ka pa rin, no? Okay, they will give consideration kasi hindi nyo naman na error yan. So, as far as I know, no? As far as POEA, minsan yung mga encode siguro na, I'm not sure, no? Pero ganun po, sabi doon sa POEA, okay lang pag may slight errors po. Again, no? Don't forget your passport at saka yung ticket bago kayo mag-exam. Kung maaari nga, idikit nyo sa katawan yan, i-tape ninyo, no? Pag natutulog kayo, para hindi nyo siya makalimutan. Okay, yan. So, next po. Yan, of course, you have to bring pens, no? Maganda kulay black, no? And then of course, bilugan maigi. Actually, marami ako estudyanteng magagaling talaga, no? They excel on my class, also on the practice exam. But the problem, during the exam po, nung nagbibilog sila, mali po yung nabilugan nila. So, all throughout, no? Mali. So, it will affect your score. So, be careful on pagbibilog. Hanggat maaari nga, 3 yung dala mo, no? Yan, o 10 mo, no? Halimbawa, yung katabi mo walang ballpen, bentahan mo, no? Bentahan mo 50 isa. Kapag hindi niya bumili, sige, bumili siya sa labas. Bawal nang lumabas, di ba? So, joke lang po. Anyways, yun po, no? You have to bring at least 3, no? Malay mo, sira yung isa. Yan. Sir, kailangan ba tonga? Yan, naalala ko, no? Basa dyan, dong A, no? Dong A. Actually, this is a Korean, pen, no? I think it's tonga, no? Tonga yan, alright? So, yun nga, made in Korea pa. Sir, pwede yung panda? Pwede! Kahit ano naman Hindi ko naman sinabi na ito yung gagamitin ninyo. Just, grab ko lang yung picture. No? Again, no? Pen. Don't forget to bring this. And then, of course, yung pencil. Pencil? Huwag pencil, no? Dapat pen. Okay? Tapos, bilugan yung maigi. Huwag mabilis. Walang shadean nyo ng bongga. No? Huwag naman yung kakain kayo ng oras. Yung tama lang. Okay? Kasi remember, computer po yung mag-check niyan. Okay? Yan. Next po natin, of course. Yan. May mga estudyante po ko, no, na nag-exam na walang tulog. This will affect your examination, no? At hindi ka masyado makaka-focus. Okay? Kasi yung brain mo hindi rin magpa-function well, no? Sabi nga dito, no, kapag wala kang tulog, mental focus, pati blood pressure, no? At
Ano mangyari pag may blood pressure? Of course, mas mabilis kang kakabahan. Okay? So, iniiwasan din natin yung kabahan eh. Kasi pag kinabahan ka, maaring ma-blackout ka during your exam. So, please, no? You have to sleep well. Kung maaari nga, no? Matulog ka kung saan ka malapit doon sa exam site, no? Pero kung gagawin mo, babiyahe ka, medyo mahirapan ka talaga. Yan. So, in some of my student na malayo, nag-o-offer ako na pwedeng matulog dito sa aking place. Yung mga estudyante ko po. Okay. So anyways, ayun po, pati baka hindi daw yung ano nyo, yung chan niyo hindi maging okay. Yan. So anyways, yun lang naman, no? Yung sleep importante. Dapat nakatulog kayo ng maayos. Okay. Kasi hindi rin naman na tawag dito, no? Alam niyo yun, yung iba kasi, kung kailan malapit exam, doon nasisipag-review. So, sana with this day, medyo physically conditioned na kayo. Okay, para okay yung condition nyo sa exam. So, next, number 4 is, yan. Alam niyo, no, marami akong estudyante na hindi nakapag-almusal. Gagana yung utak ninyo. Ang hirap mag-isip ng walang laman ng tiyan. Tama? Okay, kaya naman dapat po kumain tayo. Wag naman yung no, sobrang dami nung kinain mo na talagang na LBM ka. Hirap mag-exam na parang alam mo yun, di ka mapakali. Okay? Wag naman sobrang dami. Yung tamang-tama. Yung tamang-tama dun sa 1 oras at 10 minuto ka mag-exam. Okay? Yun, no? Sabi nga, no, brain damaging, no, kapag no breakfast. Ito naman yung long-term effect. Pero importante pa rin. What I'm trying to tell is, kailangan mag-breakfast po. Okay, hindi pwedeng walang laman tiyan. Saan anong breakfast? Siguro vegetable or basta heavy, no? Heavy breakfast. Wag lang yung sobra-sobra, okay? Basta may laman ng tiyan. Wag naman yung Skyflex lang no, yung laman ng tiyan. Wag naman 'yon, no? Yan. So yun po, no, kailangan nakapag-breakfast tayo. No? Tandaan po yan, again, no? Marami ako student before nahirapan magsagot ng exam dahil walang kain. Okay? Number 5, yan. So, ang sarap uminom ng soft drinks, kape, yan, energy drink. Starting, pag napanood mo itong video ko, mag-start ka na. Iwasan mo to. Okay? Yan. Alam niyo yung mga athletes, no? They don't drink this, no? Bago sila mag-sports, no? Kasi, kailangan kasi, hindi sila nakabase dito, Hindi sila nakadependent sa caffeine, no? Again, caffeine, no? Yan, tingnan nyo, no? So, yung pag-caffeine, no? Irritability, restlessness, confusion, delirium, headache, no? Insomnia, pati kulang sa tulog. Okay? Gusto mo, kailangan mo matulog, pero nagkape ka, patay ka dun. Okay? So, iwasan mo to. Starting today, hanggang sa pagkatapos ng exam mo. Okay? Hindi po kasi okay talaga yung caffeine, no? Yan. So, pati nga visual daw, Yan. So, pati chan mo dyan, no? Baka hindi maging okay. No, kailangan water lang. Water therapy. Okay? Yan. So, yung caffeine kasi, it's po, no? Tawag dito, it's trigger the adrenaline. Pati palmitation, class. Pati palmitation apektado. Lalakas, no? Lalakas yung iyong kaba. Okay? Kaya iwasan po natin yung caffeine. Okay? During yung bago mag-exam. No? Iwasan nyo yan. No? Alam ko masarap yung Starbucks ba? Or kape or instant coffee. Anyways, caffeines. Wag muna. Alright? So, sabi nga, gatas, pampalakas. No? Gatas na may kape, no? Pampalakas ng nginig. Okay. So, anyways, iwasan po natin yung caffeine, no? Okay, number 6 po. Yan. Kaba. Alam nyo, no? I'm a dance choreographer and I train my dancer, no? Sa harap ng maraming tao. Para yung confidence. Importante kasi yung confidence, no? Para hindi ka kabahan. Okay, hopefully, no, nakapag tawag dito, practice exam ka. Yan. Ang common term talaga is mock, no? Mock test. I don't use the mock because I'm a Christian. Usually, word for mock is a different thing with the Christian word, no? Or being a Christian. So, I don't use yung mock. Practice exam. Okay, sana nakapag mock test ka or practice exam ka para ma-less yung nervous. Okay? Kasi pag ninervous ka talaga, no, it affects, no? Yung ating konsentrasyon, no? Okay, mabablock out tayo. No, sabi nga dito,
it is a very positive event being nervous. It allows you to do great things. Kasi nga naman, kakabahan ka talaga dahil alam mo, itong exam mo ay magpapabago ng buhay mo. Siyempre, great thing na. So talagang kakabahan ka. Alam mo, pag sumasali ka sa dance contest, singing contest, no, mayroon kang job interview, because that thing you will do will change your life. Okay? Kaya, kakabahan ka talaga. Pero you have to control. Okay? Yan. Sabi nga, no, kapag kinakabahan ka, you have to inhale. Hinga ka din, balik ka sa focus mo. Okay? Yan. Just sabi daw, tawag dito, ibalik mo, gawin mo pa, kaya mo to. Para sa pamilya ko, para mawalas yung kaba mo. Okay? Yan, iba gumaganon, iba nagpapaano ng daliri. Okay, kung ano-ano. So, being nervous isn't bad, it's just something important is happening. Of course, your exam will be one of the most important thing you will do for your family. And it will change your life, no? Forever, no? Kapag once you get na sa Korea. So, kalma lang, kalma lang. At iwasan pong kabahan. Okay? Yan. Number 7 po, yan of course, no, pag-stress. Sabi dito, no, effects on stress on the body. Doon tayo sa brain, no? Hindi naman yun kasi gagamitin na. Sabi niya, no, concentration problem. No? Pag stress ka, medyo mahirap talaga. Sabi ko nga, no, bago ka mag-exam, huwag ka sa bahay nyo. Punta ka doon sa tita mo na paborito ka. Yung tipong maghuhugas ka ng plato, no? Ay, wag ka na dyan. Ako na dyan. Okay, ako na dyan. Mag-aral ka na lang doon. Punta ka doon sa tita mo. O kaya sa lola mo na paborito ka. Na wala kang gagawin sa bahay kundi mag-aral lang. Okay, yun ang puntahan mo. Wag ka sa bahay. Malamang, pag sa bahay ka, maghuhugas kang plato. Mag-aalaga ka ng sino man. Alright? So, bahay mo yun eh. Marami kang responsibilidad doon. Okay. So, sa work din, no, sana nakapag-leave ka 1 week in preparation for your exam. So, maiwasan mo yung stress talaga. Yung traffic din, no, it causes stress, no? Yan, tapos inaway ka pa ng boyfriend mo, okay? Inaway ka na ba ng shoota mo? Shoota mo, babay. Okay, so, yung stress nakaka-apekto yan. Sana, when you take the exam, kung meron ka yan, di talaga maiwasan, itabi mo muna. Okay? So, this has a big effect on your concentration, no, sa iyong exam. Kahit sa pag-aaral, yung mga naririnig ko sa mga group chat, no, sinasabi nila, hindi makapokus, malamang, stress ka. Dinideny mo lang. Okay? Kasi kung talagang determinado ka, hindi ka talagang yun ang papasok at papasok mo. Pero, again, iba-iba tayo, no? Iba-iba tayo. I handle 3,000 students, no, so I've seen, no, iba-iba talaga. Okay? So anyways, number 8, yan. Sa mga malalayo, yung mga babiyahin ng malalayo, okay? Siyempre, kasama mo yung mga kabatchmate mo. Ang ginawa mo, nagchika-chika kayo, no? Habang nagbiyahe. Please lang po, iwasan yung magchikahan habang nagbabiyahe. Mali po yan. Sayang po yung oras. Kung hindi ka rin matutulog sa biyahe, mas magandang gawin mo, mag-aral ka habang nabiyahe. No? Baka hanggang ngayon, wala ka pang audio ng review o kaya ng mga audio materials for studying. Sana kahit audio, yung use your cellphone well, napakapalad nyo yung panahon ko. Wala pang Android yan, no? So ngayon, everything is on your cellphone, kahit yung buong libro, no, pwede nyo ilagay sa cellphone. Okay? So make sure na habang nagbabiyahe sana, no, nag-aaral pa rin kayo. Okay? You have two options, matulog, or kumain, or mag-aral. And of course, don't be late. No, don't be late. Sorry, hindi ko nalagay dito. Don't be late. Dapat 3 hours before your exam, nandyan ka na sa site. Okay? Baka ganun din, nagchika-chika ka rin. Wag, no? Use your time well, yung remaining time. Baka pag imbis na makatulong yung re-review mo sa ikakapasa mo, chinika mo pa. Okay? Mamaya na kayo magchika. Pagkatapos ng exam. Okay? Daming oras. Yung iba nga, nagiinuman pa tapos ng exam. Okay? Just use your time. No? Use your time. Sayang po. Okay? Yan. So, please, no, until na hindi pa nag-exam, basa. Tuloy-tuloy. Hindi naman bawal yan sa loob yung libro. Hindi mo naman ilalabas yan during exam. Okay? Yan. And of course, during your exam, bawal po mandaya. Pag nahuli ka po, na malaking issue yan. Okay? Sikat ka. Gusto mo sumikat, mang-cheat ka. Okay, pero again, no,
masarap yung pangarap pag hindi mo dinadaya, di ba? So, is achievement to eh. Achievement to, guys, no? So, pag naipasa mo yan, syempre, you're proud of yourself, no? Kahit sobrang dami ng naging negative sa'yo. Pero pag nandun ka na, the moment na, alam mo yun, nagpapadala ka na, yung yung reward, no? Kahit yun na lang eh, yun na lang yung regalo mo, yung matutuwa sa mga itutulong mo, buo, 10 ng iyong mahal sa buhay, no? So anyways, don't cheat, no? You have to fight it, no? Yeah, pupunta ka sa gera, no? Baka naman dala mo ay lang, no? 6 na pirasong bala, no? Na ano ba yun, yung revolver lang. Dapat po, no? Dito, ano ba yung Gatling gun, no? O Armalite, o maraming bala. So, lalaban tayo sa gera, no? Gera ng buhay mo. No? So, sana po, yan, iwasan natin mandaya. Marami akong narinig na nandaya. Okay, balik agad, no? Balik agad. Sabi nila, yung term nila is karma. Naku po, talagang baksak naman. Okay, iba, nangopya pa sa ex-Korea daw, pero yun, no? Nandaya siya eh, hindi siya nakapasa. Okay, so, this is your dream, no? Wag po natin dayain. Okay, so, anyways, yeah, number 9, at tanong, okay, nag-aral ka ba? Baka naman, mag-exam ka, hindi ka nag-aaral. Okay, so it's very important, no, na sana nandito ka na sa point na master mo yung instruction. Just by connecting yung yung mga videos ko, you can generate points sa exam. And then alam mo kung saan hinuhugot yung mga question. Alam mo yung possible question. No, kahit wag na yung mahaba, okay, kahit doon na lang sa madadali. Okay? Sumasumahin mo lang. Okay? Yan, so makaka-points ka talaga. Na makaka 17 points ka sa madali. And then yung kahit langaan mo lang, tsambahan mo na lang yung iba, maka-generate ka pa another 3 points from the rest. Okay? Maglalaro yan sa 2022. Make sure you make it 25 points. Okay? So, yan, no? I remember one of my student, no, the second to the highest last exam, si MJ Ramos, nasa Korean na siya. Her points is 39. But ang target talaga namin is ma-perfect niya. Pero still, no, yan. At least, pasado. Pero laki ng difference, no? Is 19 points difference sa passing score. Okay, score niya 39. So, nakakatuwa naman. Karamitan ng mga CBT students ko, laging 30 plus yung score nila. Kasi, yun nga po, if you master yung pattern, flow, at format ng exam, okay na okay po tayo dyan. Alright? And of course, I think this is going to be the last. Alright? You have to pray. No? Ito yung isang baon mo. Again, you have to pray, kahit wag na yung pumasa. I-guide ka sa magiging situation mo, walang abala. Okay? Tapos, of course, sana maging madali yung question mo. And pray your friends. No? Pray your friends. And of course, you have to pray for Korea and the POA. Sama mo na yung whole Philippines. And you have to pray for the people who help you. Yan. You have to be thankful then, no? And, yan, you have to be thankful. Pag-pray mo family mo, yan, sana, yan. But still, no, sabi ko nga doon sa post ko, ano man ang mangyari, no, it's between you, no? I think yung Korea is dream, believe, survive, and wait. Okay. So, if this really for you, no, kahit gaano ka kagaling, kahit di ka magaling, sa tingin ko, i-grant niya if this really for you. Okay? So, yan po, no? Marami nang nandoon. Susunod ka na lang. You have to pray, of course. Make sure it's in Jesus' name, no? Yan. So, anyways, I hope you like my tips, no? Yan, I hope makatulong po sa inyo lahat na mag-exam. Again, this is Teacher Roland, and I'm here in Makati. Sa mga gusto pong matuto with me, yan, and I'm doing traditional and online, and you just contact me, and you need anything, advice, you're free to ask me any question po. No? Yan, and again, maraming salamat po, and don't forget to subscribe on my YouTube. May the Lord Jesus bless you all, and aja. Okay, galingan nyo po sa exam, no? Nasa, my prayer is all in you, no? Pagdadasal ko po kayong lahat. Alright?